Barangay, puno kami ng pasasalamat sa iyo. Ang number 1 program sa radyo ay number 1 ding podcast ngayong taon sa Spotify. Barangay Love Stories Podcast is the country's top podcast of 2024 as well as the top love and relationship podcast sa Spotify. Thank you, Kapuso, sa suporta. Ganito ang Paskong Pinoy, puno ng pasasalamat. Barangay LS 97.1 Number one sa Mega Manila. Ganito ang Paskong Pinoy, puno ng pasasalamat. Forever Number 1 Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang karugtong na mga kwento ng buhay sa Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi nagtagal ay tuluyan ko na rin natanggap na hindi na ako mahal ni Myla. Mahirap ang pinagdaanan kong pag-move on dahil labis akong nasaktan sa ginawa niya sa akin. Pero sa huli, wala naman tayong ibang pagpipilian kundi ang tanggapin ang katotohanan. Bagamat maraming nagpapakilala noon sa akin, ay mas pinili ko munang isara ang puso ko. Wala pa akong plano noon na pumilala ng bago dahil hindi pa ako handa emotionally and financially. Sakto lamang ang natatanggap kong sweldo sa mga gastusin at para sa luho ko. Sinunod ko na lamang ang sinabi sa akin ni Kuya Anton na mag-ipon, kaya naman nagtatabi ako ng pera para sa future ko. Nitong taon lang ay nagkaroon ako ng interes na pumasok sa BPO industry. Sinubukan ko pong mag-apply dito at nakapasa naman ako sa mga interview. Agad akong isinabak sa training sa loob ng 3 buwan at kalaunan ay nakapasok ako bilang isang call center agent, Papa Dudut. Sa tulong po ng trabahong ito ay mas lalong gumanda ng bahagya ang buhay ko. Mas mabilis akong nakaipon at mas lumaki na rin ang naibibigay kong buwan ng pera ni tatay sa Zambales. Nakalipat na rin ako sa mas maayos na tirahan. Nakahanap ako ng mas malawak na apartment kung saan ay pwede akong mag-work from home. Simula noon ay nabibili ko na mga bagay na dati ay pinag-iisipan ko lamang kung kakasya ba ito sa budget ko o hindi. Sa paganda ng estado ko sa buhay, Papa Dudut, ay nag-decide ako na sumubok ulit na makipagrelasyon. Pinagbigyan ko ang sarili ko na kumilala ulit ng taong mamahalin. Hanggang sa isang babae ang pinakilala sa akin ng dati kong roommate na si Jerome. Tol, pasensya ka na. Kagigising ko lang kanina nung tumawag ka. Tagal mo namang mag-ayos. Kanina pa ako naghihintay dito eh. Nahirapan kasi ako mamili ng susuot eh. O ano? Okay na ba to? Polo tsaka kaki? Oo, ayos na yan. Hindi naman judgmental si Erica eh. Hindi nga, pero syempre kailangan maganda maging first impression niya sa akin. First time lang namin mag-meet eh. Ngayon mo lang siya inayang mag-date? Teka, gaano na ba kayo katagal nag-uusap? Parang 2 weeks na, no? Nung binigay ko sa yung IG niya? Oo, mga ganun. Mahigit 2 weeks na. Tapos ngayon mo lang siya inayang makipag-date? Ang hina mo naman. Natuto na kasi ako. Hindi na ako padalos-dalos ngayon, katulad ng dati. Gusto ko munang kilalanin yung tao, tsaka malaman yung totoong motibo niya bago ako magtiwala ulit. Maniwala ka sa akin. Sure ball na tong si Erica. Hindi naman kita ipapakilala sa kung sino-sino lang. Siyempre, sanggang dikit mo ako eh. Hindi ko alam eh, pero parang masyado siyang mataas para sa akin. Hindi ko magets. Paano masyadong mataas para sa'yo? Ang ibig kong sabihin sa mataas, parang hindi kami magkapantay, hindi kami level, gano'n. Yun ang mga Instagram niya, mukha siyang yayamanin. Parang masyado siyang high maintenance para sa akin. Social ang datingan niya, tapos ako, tinan mo, ganito lang ako. Anong ganyan pa lang? Hindi mo ba alam na patay sa'yo si Erica? Pre, mga chinito ang kainaan nun. Ayan na naman tayo eh. Lagi lang naman silang nagkakagusto dahil sa mata ko. Paano kung hindi ako chinito? Hindi ako nagustuhan ni Erica. Kaya nga may tinatawag na talking stage eh. Pero kilalanin niyo ang bawat isa. Kung hindi mag-work,
Eh di next. Ikaw naman, parang first time mo lang makipag-date ah. Ayoko na lang kasi masaktan ulit. Nakakapagod na eh. Naiintindihan naman kita. Takot ka na ma-broken heart ulit. Pero kung hindi ka gagalaw, hindi ka na makakapag-asawa niyan. Oo, alam ko. Kaya nga ako nandito ngayon, di ba? Pwede na ako makipag-date ulit. Alam mo, matagal na tayong roommates. Kaya kilalang kilala na kita. Alam na alam ko yung mga bagay na gusto mo. Yung mga ayaw mo, pangarap mo, pati nga oras ng pagtulog mo, alam ko eh. Ganun din si Erica. Kababata ko yun. Classmate ko siya mula high school hanggang college. Kaya alam ko yung mga tipo niya. Alam ko kung anong hinahanap niya sa lalaki. Uy, maniwala ka sa akin. Compatible kayong dalawa. Pasok na pasok kayo sa standards ng isa't isa. Kaya huwag mo nang pakawalan tong opportunity na to. Minsan na nga lang ako maging wingman mo eh. Ngayon ka pa natakot? Oo na, sige na. Tiwala na ako sa'yo. Pero syempre, hindi ko lang din naman maiwasang kabahan. Paano kung hindi ako pasok sa standards niya? Down to earth naman si Erica eh. Oo, anak mayaman siya. Pero tulad mo, independent rin siya. Hindi siya materialistic katulad ng ex mo. Mature mag-isip yun. At higit sa lahat, mas matanda kaysa sa'yo. Kaya aalagaan niya ang puso mo. Tingin mo, tol, papasa ako sa kanya. Para naman ako nagsisales talk dito eh. Paulit-ulit na ako. Nakapag-usap na nga kami ni Erica. Gusto ka niya. Hindi lang yung pagiging chinito mo, kundi gusto rin niya yung personality mo. Ilang weeks pa lang kayo nagchat-chat, pero na-inlove na raw siya sa paraan kung paano mo itaguyod ang sarili mo. Gusto rin niya yung pananaw mo sa buhay. O sige na, sige na. Naniniwala na ako sa'yo. Pero hindi pa rin nawawala yung kaba ko eh. Hindi ka na, alis na tayo. Baka matraffic pa tayo sa daan. Hindi ako sasama. Ano ako, tatay mo na iatid ka sa first date mo? Gagawin mo pa akong chaperone eh. Nagpunta lang ako rito kasi hindi ka nagre-reply sa text ko. Alam ko na tulog ka na naman, kaya pinuntahan kita rito para gisingin. Ah, ganun ba? Okay, sige, mauna na ako. Good luck ka lang sa akin. Basta, best foot forward ha. Number 1 rule sa date. Bawal banggitin ang mga ex. Alam ko na yan. O sige, Pabili. larga na. Balitaan mo ako ha. Pabili. Sige, ingat ka. Balitaan kita mamaya. Pabili. Piatas lang. Pabili. Papadudot, naging successful naman ang first date namin ni Erica. Wala naman pala akong dapat na ikabahala dahil totoo ang lahat ng mga sinabi ni Jerome. Piatas lang. Walang naging awkward moment sa unang meet-up naming dalawa. Para na kaming magkaibigan na matagal nang hindi nagkita kung magkwentuhan. Kung gaano kami kadaldal sa chat ay ganun din kami sa personal. Marami kami na pag-usapan mula sa pamilya, sa mga pangarap namin sa buhay, insecurities, pati na rin ang past relationships. Nautos ni Jerome ay huwag naming pag-usapan. Yayamanin kung titignan si Erica para siyang mahirap abutin. Pero tama ang description sa kanya ni Jerome na sobrang down to earth niya. Gumagaan ang pakiramdam ko tuwing kasama ko siya. Wala siyang kaarte-arte sa katawan. Napaka-humble niya at napakabait sa mga tao. Noong magkasama kami ay hindi ko ramdam ang pagkakalayo namin ng estado sa buhay. Ang mga oras na yun ay pantay kami at walang mas lamang, walang mas mababa. Napag-usapan rin namin ni Erica ang tungkol sa relasyon naming dalawa, Papa Dudu. Inamin niya na may gusto siya sa akin pero hindi naman siya nagmamadali. Katulad ko ay ayaw rin niyang pumasok sa relasyon ng padalos-dalos. Gusto raw muna niya akong kilalanin at yun din naman ang gusto kong gawin sa kanya. Nabibidyo ka pa. Papadudot halos 5 buwan din kaming nag-date hanggang sa pareho kaming nag-decide na gawin ng legal ang relasyon naming dalawa. Pero kung kailan naging kami na ni Erica ay saka naman nagparamdam ang isang babae mula sa cast ko. Mahila? Hi, long time no see.